Ganito ang sitwasyon mga kababayan, mga taga-Batang Maynila, alas 5 ng umaga dito sa may bahagi ng Divisoria. Makikita ninyo, nagsisimula na po mag-alisan yung mga nagtitinda dito mula gabi hanggang madaling araw. Mapapansin nyo rin, sandamakmak at sobrang dami ng mga basura. Tapos mapapansin nyo, yung pinakang kalsada, basang-basa at kung kayo nandito, sobrang sangsang talaga po ng amoy. So, paano na lang kung hindi ito nasimulan ni Mayor Isko na linisin itong bahagi na ito ng Maynila, di ba? Paano na lang kung walang nag-initiate or hindi niya sinimulan yung pagbubuga ng mga tubig sa kalsada? Eh di baka ngayon talagang sobrang lala na lalo. Kita nyo no, ay no, napakarami hong basura talaga. Hindi lang yan dito, maging sa ibang bahagi ho ng Maynila. Pero ito talaga yung pinaka talagang kung sa ano ba talagang tinadayo ng mga tao po, no? Talagang bagsakan ng lahat ng mga produkto, mga gulay, kung ano-ano, pati mga isda, nandito rin, karne. Kaya naman talaga ho, pagdating talaga ng araw at yan ay sikata ng init ay talagang nangangamoy po mga kababayan. So maya-maya sigurado magpa-flashing na rito, no? Bubuhusan na itong kahabaan ng dito sa may CM Recto, dito sa may Divisoria. Ito po yung sitwasyon dito kasi ako dito rin po ako namimili mga kababayan, mga taga-Batang Maynila. Kasi totoo naman po talagang mura dito kung bibili ka, no? Lalo na kapag kayong part ng madaling araw, naku marami yung mga nagbabagsakan ng ano dito. Mga talagang pang stock, no, ninyo. Isang linggo pwede na. Kaya naman talagang alam ko rin po yung sitwasyon dito sa bahagi na ito ng Divisoria. Siyempre, hindi naman natin masisisi din kung sino nakaupo dahil yung iba naman tao, wala ho talagang disiplina, no. Siguro kung nasa ayos din lang, baka mas hindi mangyaring ganito itong bahagi na ito ng Divisoria. Actually, mga taga-Batang Maynila, itong kalsada na to, bago na po ito. Inispaltuan ito noong time ni Mayor Isko. Inispaltuan to kasi yung lumang kalsada dito, sobrang lalaho talaga. As in, sobrang dami ng lubak, tapos narangamoy na, parang kanal na po. Sobrang sangsang na po talaga ng amoy. Kaya ang dinadaanan natin na to, bago na ho to. Bagong espaltado na po to. Ayan. So, ganyan po, busy talaga ang area na to. Yan o. Lalo kapag yung talagang rush days, nako grabe. Kaya hindi rin natin masisisi, no? Kaya sana magkaroon din lang kaayusan yung bawat isa, yung ating mga taga-Maynila, ang ating mga kababayan, ating mga kapwa Pilipino, no? Na magkaroon din sana tayo ng disiplina, hindi lang dito sa Maynila, maging sa iba't ibang bahagi ng bansa natin at sa buong mundo po, no? Ay magkaroon tayo ng disiplina upang mas hindi na lumala yung mga ganitong sitwasyon. Buti na nga lang talagang merong tao o leader na totoong mga nagmamalasakit para sa bayan, para sa ating bansa, no? Katulad yan ni Mayor Isko na talagang dedicated po, no, sa kanyang ginagawa na ayusin, baguhin, pagandahin at gawing makilala pa ng Maynila, na ang Maynila ay hindi dugyot, hindi pugad ng krimen, kundi isang ang Maynila ay maging history para sa ating lahat po, no? Ay alam naman natin dito sa Maynila, lahat ng oportunidad nandito, no? Hindi naman ho lahat ay taga Maynila, karamihan ho dyan mga taga-probinsya katulad natin, di ba? Kaya naman sana ay lalo na yung mga taga hindi taga rito, maging madisiplina tayo at maging maayos tayo dito sa Maynila. Yan talagang ito po ang sentro, no? Talagang lahat na napupuntahan ng Maynila dahil maraming ang oportunidad dito. Mabalik tayo dito sa Divisoria mga kababayan. Ayan, makikita ninyo sa bahaging ito, marami pa rin po mga nagtitinda. Maya-maya lang po, maalis na rin yan at flashing na po ito, no? Lilinisin na to ng mga fire truck at bubugahan itong kahabaan na to, itong kalsada na ito para kahit paano, no, malinis at matanggal yung mga amoy-amoy ng tubig. Ayan, so ito yung mga kabayan, ito yung totoong sitwasyon dito. Araw-araw po yan dito sa bahagi na to
ng Divisoria. Kaya nga sabi ko, paano na lamang no kung walang taong nagmamalasakit no, baka hanggang ngayon itong bahagi na to punong-puno pa rin ng mga nagtitinda. Sabi ko naman sa inyo, si Yorme hindi naman talaga siya totally against sa mga nagtitinda. Ang gusto lang naman niya maging maayos ang lahat, magkaroon ng maayos na daanan ang bawat isa nang hindi maging masikip dito sa Maynila. Sobrang sikip ng Maynila, papasikipin pa natin, di ba? Kailan naman ang gusto ni Yorme na maging maayos itong Maynila at maging convenient para sa atin sa bawat isa na nagtatrabaho dito at dito na rin nakatira. Yan. So ngayon naman ay makikita ninyo sa bahaging ito, yan may mga katma rin ng basura sa sobrang dami. Bundok talaga namang basura ang iniiwan dito tuwing umaga. Hindi na ito kinakaya ng mga naglilinis, mga nagwawaliso, no? Talagang ginagamitan na ito ng loader. Ayan, makikita nyo sa kanan natin may loader. Kinakailangan talagang gamitan ng loader. Ayan mga kababayan, nandito na tayo sa kabila. Nakita nyo, mapansin nyo, may loader. Tapos may dump truck dito. Kasi sobrang dami ho talaga. Nakabang na rin yung mga dump truck dito para kapag ka napuno isa, may aalalay naman. Ayan, kita nyo, no? Marami rin dito mga sobrang mga gulay, prutas. So marami rin mga nangunguha dito. Ayan. So ito na yung bahagi. Papunta na po ito ng Tutuban area. Dati ho talaga wala akong matadaanan dito. As in talagang punong-puno lang ho ito ng mga nagtitinda nun. Isa ho ako sa saksi ng unang yung unang mukha nitong Divisoria, no? Doon nasanay, no? Talaga nung pagdating ni Yorme ay talagang nagulat ang lahat. At talagang asin, ginulat ni Mayor Isko ang buong mundo, dahil sa ginawa niya dito sa bahagi na to ng Divisoria. Inalis niya, nilinis niya, talagang nilagay sa maayos yung mga nagtitinda, binigyan ng mas magandang pwesto. Kaya doon sa mga nagsasabi na ibinenta daw ni Yorme ang Divisoria, well, kung ibinenta nga naman niya ang Divisoria, yun ay ginamit to sigurado ko nung pandemic para sa ating lahat din naman mga taga Maynila po. Tsaka hindi naman yan binentahan. Hanggang ngayon nandiyan pa rin naman, di ba, napapakinabakan na yung mga nagtitinda. So hindi ho, parte ho yan ng pagiging isang syudad na magkaroon tayo ng utang, magkaroon ng ganyan para sa ikaunlad ng ating bayan. Kita nyo naman yung mga achievements, yung mga ginagawang proyekto ni Mayor Isko. Makikita nyo naman sa paglakad nyo dito sa Maynila. Makikita at mararamdaman ninyo, lalong-lalo na sa gabi, ay maliwanag na rin po, no? Katulad yan, Top Avenue. Ilang taong sobrang dilim yan, no? Pero kita nyo naman kung gaano kaliwanag ngayon yung kahabaan ng Top Avenue mula dito sa may City Hall hanggang dun sa may Hilpuyat, di ba? Sobrang liwanag na ng ilalim. So yun yung sinasabi ko sa inyo na hindi nasasayang yung mga taxes, yung mga yung boto na ibinigay natin kay Yorme, dahil makikita niyo naman yung ganda ng paligid dito sa Maynila. Yung kahit na mahirap talagang ayusin ang Maynila, as in sobrang hirap po talaga itong ayusin, no? Pero nakakaya at ginagawa ni Mayor Isko ang lahat para maging maayos at maging maliwalas ang lungsod na ito. Yan, yun lang mga kababayan, at pinakita ko lang sa inyo yung sitwasyon dito sa bahaging ito ng Divisoria. Mga oras na to, alas 6 na, 5:30 na lang umaga. So mamaya ipapakita ko rin sa inyo yung kung maabutan natin yung mga nagpa-flashing dito para makita natin kung paano patalsikin yung mga libag na naiwan dito. Yun naman po, at maraming salamat mga kababayan. Grabe, ang luwag oh. Pupunta na tayo dito sa may Tutuban. Thank you po and God bless. God first, mga batang Maynila.